JIP! Bukas na ang announcement ng winners natin ng 6 na tao na mananalo ng 200 pesos cash prize. Kaya naman may chance pa kayo para sa araw na to para makahabol. Sobrang simple lang ng gagawin. Mag-comment lang ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle, capital letters lahat at magkakadikit. Then bukas magkakaalaman tayo kung sino ang 6 na lucky winners. Kaya huwag palagpasin ang pagkakataon, JIP. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na nating mag-comment at simulan na natin ang kwento. Teka, ano yung sinasabi nyo? Bakit kaibigang Romulo yung itatawag? Bakit hindi pinuno? Ayaw niya ng pagpupugay. Bakit naman ganon? Reklamo ng isa sa mga burang. Ang iba naman ay nagkabulungan at halata sa muka ang pagtataka. Yan ang gusto niya at kailangan natin niyang respetuhin. Walang tatawag sa kanyang pinuno. Kung hindi Romulo, kaibigan, dahil yan ang gusto niya. Ituring natin siyang pantay. Kuwala at mabait na binata si Romulo. Yan ang nagustuhan ko sa kanya. At higit sa lahat, hindi mayabang. Lahat kayo yun dapat nang mangyari. Ang batas na ipapapatupad ay pantay-pantay. Sige na, aalis na ako at meron pa ang pangkat na hindi nakakaalam. Pagpapaliwanag ni Patronyo at kaagad nang umalis ng lugar. Ganun ba? Balita ko kasi napaka-stricto ng dating pinuno eh. Kayo ba? Ayos lang ba yun sa inyo? Parang nakakailang kasi. Wika ng isang lalaki. Basta para sa akin, ayos lang yun. Yun yung gusto ng pinuno eh. At isa siyang karaniwang tao. Kung sa bagay, doon siya lumaki. Gusto ko sana siya makita ng malapitan pero sa isip ko, maamong mukha ng pinuno. Sana ganun talaga. Tugon ng isa pa. Samantala, si Romulo naman ay nasa bahay kasama si Preseda at kakatapos lang nitong kumain. Nagtataka ang binata dahil karaniwang pagkain lang ang kinakain ng mga burang kagaya ng mga tao. Meron silang inihaw at meron pang mainit na tsokolate na gawa sa kakao. Pagsapit ng gabi, nasa labas ng bahay si Romulo at inaantay ang pagdating ni Patronyo. Hanggang sa may nakita siyang 2 taong paparating. Mula ito sa itaas. Isang babae na may katandaan at lalaki na sakto lang ang edad. Kaibigan, ikinagagala ka naming makasama. Anay, siya si Romulo, yung sinasabi ni Patronyo. Nga pala, ako si Eping at ito naman ang nanay ko na si Hilda. Wika ng lalaki. Saan po ba ang punta nyo? Inaantay ko po kasi si Mang Patronyo eh. Baka alam nyo po kung nasan siya ngayon. Tugon ng binata. Naroon yun sa bahay ni Warlito. Maraming burang na nagtitipon at pinag-uusapan ka. Mamaya siguro dadating na yun. Sige bababa na kami kaibigan. Sabihin mo lang kung may gusto kang ipagawa o anumang naiisip mo. Susundin namin. Wika ni Eping. Ngumiti si Romulo habang umiiling. Sinabi ng binata na wala siyang gustong ipagawa. Ayos lang siya at nagpasalamat sa mainit na pagtanggap ng mga ito. Ilang sandali pa. Hindi niya namalayang nasa likod niya si Mang Patronyo. Kasama nito si Warlito. Naku po, pasensya na, hindi ko napansin na nandyan na po kayo. Nakakagulat naman po. Manong Warlito, kayo po pala. Wika ni Romulo. Gusto kong masaksiyan ang unang pagbabago ng anyo mo ngayong gabi. Tama ba, Patronyo? Maigi sigurong doon tayo sa lugar ko.
nang malayang makapag-isipang binata. Sumabat si Patronyo at inalok ang binata na sumama sa kanila. Hindi naman nagsalita si Patronyo. Tumangulang habang pinagmamasdan ang pagbabago ng itsura ng mga kausap. Kahit matanda na si Warlito, may kalakihan pa rin ang katawan nito. Ngunit makikita pa din ang maputing balbas at bigote kahit nasaan yung burang. Kinabig ni Patronyo ang pakpak. Inangat ang kamay at sumenyas kay Romulo na humawak sa kanya. Alam ng binata ang gagawin dahil lilipad muli sila papunta sa ibang lugar. Yun na nga ang nangyari, kasabay ng pagaspas ng pakpak, mga alikabok at alugan ng mga puno. Unti-unting umangat na sa lupa sila Romulo, hanggang sa makarating sa itaas at saka bumuelo ng lipad si Patronyo. Nasa ilalim lang si Warlito na parang lawin na naglalaro sa ere, hanggang sa bigla siyang binitawan ni Patronyo. Naggulat ang binata at sumisigaw habang bumubulusok pababa hanggang sa bumagsak sa lupa. Takang-taka si Romulo dahil walang nangyari sa kanya. Sa halip, para lang siyang tumalon sa isang mababang lugar at maayos na nakalapag. Pag-angat niya ng tingin, pumapagaspas na si Patronyo para sa pagdapo sa lupa. Hanggang sa makarating na din si Warlito. Nakangiti pa ito at halatang nagpipigil sa tawa. Sabay nagbabago ng anyo hanggang sa naging normal na ang dalawa. May bag silang mga suot, tila gamit bilang kasuotan sa pagbabago ng anyo. Kung normal na tao o hindi kaya ordinaryong burang ang bumagsak sa taas na yon, sigurado kong lasog-lasog na ang katawan noon na parang putik. Hindi kailan na malakas ka talaga, Romulo. Nagulat ka ba? Alam ko na walang magiging pinsala sa'yo. Bueno, simulan mo na ang pagbabagong anyong burang. Wika ni Patronyo. Hindi kagad nakapagsalita si Romulo. Gulat pa ang binata sa nangyaring pagbagsak. Ilang sandali pa ay tumayo ito at itinikom ang mga kamay. Pumwesto na parang umiire. Napangiti naman si Patronyo. Hindi ganyan, Romulo. Kumalma ka lang. Huminga ng malalim at pakinggan ang tibok ng puso. Isipin mong gusto mong palabasin sa katawan mo ang init. Para kang mabibingi dahil sarili mo lang ang maririnig mo. Ilang sandali lang, makikita mo na ang pagbabago. Ganon kadali. Pagpapaliwanag ni Patronyo. Ganun po ba? Parang napakadali lang pero hindi pala. Sige na nga. Ipinikit ni Romulo ang mga mata hanggang sa hindi niya na marinig ang buong paligid. Lumakas ang tibok ng puso na parang kampanang nakakabingi, kasabay ng pagdaloy ng dugo sa buong katawan. Nararamdaman ko na! Ayan na! Napapansin kong lumalabas na ang pagkaburang ni Romulo! Wika ni Warlito. Tama ka. Ilang sandali na lang makikita na natin. Sige, Romulo. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Sa susunod, magiging madali na lang sa'yo ang bagay na yan. Teka, humahaba na at lumalaki na ang kalamnan ng binata. Wika ni Patronyo. Habang pinagmamasdan ng dalawa si Romulo, halo ang nararamdamang kaba at pananabik. Dumaing ng malakas si Romulo at mahahalata na sobrang nasaktan hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Unti-unting inangat ng binata ang katawan. Lumagutok ang mga buto. Tumingala at paulit-ulit na sumigaw.
Pero nang mga sandaling ito angil na ang naririnig ni Patronyo at Warlito, nagkatinginan sila. Nagsidatingan pa ang ibang mga burang. Paisa-isa itong lumundag sa lupa. Nakarating na sa bahay ang kakaibang ora. Ito na ba siya, Patronyo? Tanong ng isa sa mga ito. Oo, siya na nga ang nakikita nyo. Huwag kayong lumikha ng ingay at manood lang tayo kay kaibigang Romulo. Tugon ni Patronyo. Dumating na si Preseda. Nasaan yung tao pero nakasakay sa kapatid niyang si Makar. Dumipa na si Romulo habang humahangos. Normal ang muka, ngunit maitim na ang mga labi at may pintik na dilaw sa mga mata. Mang Patronyo, nasaan yung burang na ako? Nawala na yung sakit ng katawan ko. Wika ni Romulo na siyang ikinagulat ng lahat. Nagkatitigan at halatang sobrang naguguluhan ang mga burang sa paligid. Dahil lumaki man at nagbago ang katawan ng binata, ganun pa din ang mukha nito. Naging matipuno lang. Bahagyang umitim ang balat at walang pakpak na tumubo sa likuran. Bakit ganyan yung kinalabasan niya? Bakit parang tao? Yung amoy at aura niya lang ang burang eh. Wika ni Warlito. Hindi ko alam. Maging ako ay naguguluhan din. Tama ang sinabi niya. Dahil nawawala talaga ang sakit ng katawan kapag nabuo mo na ang anyo. Tugon ni Romulo. Habang ang iba naman, nakatulala lang at nagtataka pa din sa mga nagaganap. Ilang sandali pa, biglang may lumundag sa harapan ng binata. Nagulat ang lahat dahil ito ay walang iba kung hindi ang lola ni Romulo, si Celia. Aba, ganap ka na nga, apo. Masaya ako. At hindi naging mahirap para sa'yo. Makinig kayo sa akin. Natupad na ang propesiya. Siya na ang bagong punong burang, si Romulo. Huwag kayong magtaka dahil kalahating tao siya at kalahating burang. Ngunit taglay niya ang lakas na hihigit pa sa dating pinuno. Magiging mahirap man dahil hindi siya nakakalipad. Pero kaya niyang buhatin sa tagumpay kung sakaling dumating na ang digmaan. Wika ni Lola Celia. Tama po ba yung narinig ko, Lola Celia? Hindi ko po sila kamuka. Kaya pala, walang tumubong pakpak sa likuran ko. Wika ni Romulo. Hindi nakakibo si Warlito at Patronyo. Maging ang mga nakapalibot na burang. Walang opinyon sa nakita. Salip ay tumangulang ang mga ito habang isa-isang tinititigan si Romulo. Lumapit si Makar na nasa anyong burang. Tinitigan ang binata mula ulo hanggang paa. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin si kaibigang Romulo. Isa ka pa rin burang kahit ganyan ang anyo mo. Damang-dama ko ang lakas na halos katumbas ng lahat ng burang na nandito ngayon. Masaya ako para sa'yo, kaibigan. Wika ni Makar. Nagsigawan ang mga burang. Nagbunyi at sinasambit ang pangalan ni Romulo ng paulit-ulit. Ngumiti naman ang binata at isa-isang lumapit sa kanya ang mga burang. Hanggang sa huling lumapit si Preseda. Hinampas ng dalaga ang matipunong katawan ng halimaw. Nakaramdam ng pagkahiya ang binata, kaya sumimpli ito ng tawa at kinabig ang katawan papunta sa lola. Nagtawanan sila ni Warlito sa nakita dahil napaka-inosente kasi ng mukha ni Romulo at nakakatawa tignan. Hanggang sa nagpaalam na si Lola Celia, babalik na siya sa tahanan ni Romulo. Sinabihan na lang si Romulo na mag-iingat at maging masaya sa lugar. Hindi na nagsalita pa ang binata. Nakatingin lang ito sa lola habang papalayo.
Mukhang sobra kayong namangha sa pagbabago ng kaibigan natin. Romulo, pwede mo silang diktahan sa gagawin nila. Kahit anong oras, paglilingkuran ka ng mga yan. Maging ako at ang buong pamilya. Wika ni Patronyo. Ang sabi ko naman sa inyo, Mang Patronyo, ayoko ng ganun. Mas gusto kong kayo ang magdikta sa akin. Tugon ni Romulo. Hindi pwede yon, Romulo. Naiintindihan kita dahil talagang napakabuti mo. Pero kailangan ng isang mamumuno na magdidikta para maisayos ang lahat ng gagawin. Para magkaisa tayo at mabigyan ng landas ang buhay ng mga burang. Isa na itong tradisyon, Romulo. Magsabi ka ng dapat gawin, pero alam naming patas ang turing mo sa amin at patas din ang turing namin sa iyo. Wika ni Warlito. Halos napapangiti si Romulo dahil natatawa siya kung paanong magsalita si Warlito. Kasi po, nakakaya po talaga eh. Pero, paano ba to? Mga kasama, lahat kayo ay may tungkulin. Tungkuling mabuhay at mamuhay para sa pamilya, anak at kinabukasan. Alam kong alam nyo yon. Siguro ang may dadagdag ko lang, ang kaligtasan. Gusto ko kayong mag-ingat palagi, magkaisa, at bukas sa opinyon ng bawat isa para sa isang magandang ideya. Imbes na ako ang paglingkuran nyo, ako ang maglilingkod para sa inyo. Poprotektahan ko kayo hanggang sa huling hininga ko. Bukas, sa makalawa, o sa susunod na mga araw. Hindi natin alam ang panahon. Hindi natin alam kung kailan magaganap ang pinakadigmaan. Kailangan natin maging handa. Protektahan muna natin ang nakakabata at ilagay sa ligtas na lugar para mas malaya tayo makapag-isip ng tama at hindi. Ang buong lugar dapat may nagbabantay sa bawat hangganan. Ito magsisilbing tore para sa isang hudyat kapag may banta. At saka napansin ko sa lugar, masyadong masukal kaya mahirap sa inyo ang paglipad at labang dito ang gabunan dahil may ipit ang pag-atake natin. Tanggalin natin ang mga malalaking puno. Gagawa tayo ng tirahan na malayo pa lang. Makikita na natin ang kalaban. Malaya tayong makipaglaban. Wika ni Romulo. Napakaseryoso ng muka ng mga burang na nakapalibot. Hanggang sa nagsalita si Warlito na napakatalino ng bagong pinuno. Tama ang sinabi ng binata dahil noong magkaroon ng bangayan ang mga gabunan at burang sa lugar, nahirapan ang kanilang mga kalahi. Ginawa silang laruan ng mga gabunan at madaling napatay. Alam kong mahal nyo mga puno kapareho sa kalikasan, pero kailangan natin mag-isip. Hindi naman lahat tatanggalin hanggang sa nasasakupan lang. Hindi naman mainit sa lugar dahil napapagitnaan tayo ng dalawang matataas na bundok. Bukas, Romulo, gagawin namin ang sinabi mo. Puputulin ang mga puno at ilalagay natin sa hangganan. Bawat kanto ay may tore, kagaya ng nabanggit ni kaibigang Romulo. Dapat merong nagbabantay. Wika ni Warlito at sumang-ayon ang lahat. Nakangiti pa at halatang tuwang-tuwa. Naghudyat na ang binata na umuwi na at magpahinga na ang mga kasama. Sumunod naman ito at ang naiwan lamang ay si Makar, Romulo at Preseda. Maganda ang sinabi mo, kaibigan ah. Ang tibay. Unang beses ko palang marinig ang isang desisyon na mapagkakatiwalaan. Tama, matalino ka nga. Wala naman kasing nakaisip nun mula dati. Wika ni Makar. Maraming salamat kaibigan. Halika na, umuwi na tayo. Teka. Paano kaya kung gumawa din ako ng bahay dito? Nga pala si Mang Patronyo. Saan ba siya nagpupunta tuwing gabi? Palagi siyang wala sa bahay.
Tanong ng binata at sinagot ito ni Preseda. Ayon sa dalaga, nasa likod lang ng bahay dahil nakasanayan niyang doon matulog. At dagdag pa nito, maging si Makar ay nahawaan na din ng ama. Ang dilag lang mag-isa ang nakatira sa loob ng bahay. Sumingit din si Makar. Ang sabi nito, nabanggit na ng tatay ang planong pagpapagawa ng bahay ni Romulo. Doon ito itatayo kung saan ang bahay ng dating pinuno. Sa tabi ng talon, doon sa malapad na bato. Kinabukasan, maagang nagising si Romulo at paglabas ng bahay, abala ang mga taong nakikita. Hindi pa pumuputok ang bukang liwayway. Nagkumpulan na ang mga burang sa isang banda at tila may pinag-uusapan ang mga ito. Nakita niya si Warlito. Inangat ang kamay na parang may isinasagawang pagpapaliwanag sa mga kasama. O gising ka na pala, Romulo. Napasarap yata yung tulog mo ah. Siguro dahil yan sa pagod ng mag-anyukang aswang. Pinakuha ko yung damit mo. Ang daming dugo kaya pinalaban ko kay Preseda. Wika ni Makar. Bigla itong lumitaw sa gilid ng binata. Ano? Kaya pala iba yung suot kong damit? O teka. Sino yung naghubad sa akin? Ikaw ba? Wika ni Romulo. Halata sa mukha nito ang pagkahiya. Si Preseda. Trabaho niyang asikasuhin ka eh. Siya ang napagbili na alagaan ka. Kaya siya ang naghubad at nagpalit ng suot mo. Teka, may problema ba? Tugon ni Makar. Napapikit ng mata si Romulo. Ngumiwi ang bibig habang umiiling. Naku, nakita niya yung katawan ko. Nakakaya naman sa kanya. Dapat ako na lang yung nagbihis eh. Naku naman oh. Reklamo ni Romulo. Napangiti na lang si Makar at ilang sandali pa ay dumating na si Preseda. Hindi nakapagsalita si Romulo ni hindi niya matitigan ang dalaga. Binalot siya ng matinding hiya at pagkailang. Huwag kang mag-alala, madilim naman nung binhisan kita eh. Nga pala yung mga sinabi mo kagabi, nag-umpisa na yung mga kasama. Wika ng dalaga habang nakangiti. Ano kasi, kahit madilim, may nakakapaka pa rin eh. Naku naman oh, sana kasi ako na lang eh. Tumawa si Makar at may halong pangaasar. Hindi naman mapigilang makapagbitaw ng mabigat na salita ni Romulo at parang paiyak na ang itsura. Ilang sandali pa umangat na ang araw. Rinig na sa lugar ang dagongdong sa bawat pagtumba ng malalaking puno. Isinasagawa na nila ang plano ni Romulo. Napangiti si Romulo dahil labis ang pagmamahal ng mga burang sa kalikasan. Hindi nila tinumba ang lahat. Kalahati lamang ang tinumba. Sapat lamang upang makakilos kapag nagkaroon ng labanan. Hanggang sa tinayo na ang mga tore at kitang-kita ni Romulo ang mga ito. 4 ang bilang at nasa magkakatapat na direksyon. Malawak ang balwarte ng mga burang. Hanggang sa lumipas pa ang 3 araw, nabuo na ang lahat kasama ang mga bakod. Dahil halos lahat ng burang ay nagtutulungan. Dito na nila inumpisahan ang pagtayo maging ang bahay ni Romulo. Sinabi ng binata na simplehan lang ang tahanan. Namangha ang mga kasama dahil nakikita nila sa binata na sobrang simple nito. Kasabay ng mga ginagawa, sinasanay ni Romulo ang sarili na magpalit ng anyo ng mabilisan at palagi niyang kasama si Preseda. Tahimik lang ito at minsan ay nagpapayo sa kanya. Nawala na ang pagkailang niya kay Preseda. Para lang silang matalik na magkaibigan.
at kung nasaan ang binata ay naroon din ang dalaga. Hanggang sa tuluyan ng natapos ang bahay ni Romulo. Naroon ito nakatayo kung saan siya tumalon nang maligo siya sa talon. Maganda ang pwesto. Kitang-kita ang halos lahat ng tahanan ng mga kalahing burang. Ngunit akala niya dito natitigil si Preseda sa pagsama sa kanya. Nagmungkahi ang dalaga na doon din niya gustong manirahan kasama ni Romulo. Ito naman ngayon ang labis na ikinakahiya ng binata. Tumanggi ang binata ngunit hindi nakinig si Preseda. Hindi porket wala ka na sa pamamahay namin, hanggang doon na lang yung pag-aalaga ko sa'yo. Hanggang dito, no? Akala mo makakaligtas ka? Hindi. Ako pa rin ang mag-aasikaso sa'yo, sa ayaw at sa gusto mo. Wala kang magagawa dahil yan talaga ang gagawin ko. Wika ng dalaga. Ano ba naman yung Preseda? Para mo na akong asawa niyan eh. Nakakaya tuloy hindi ako sanay sa ganyan. At saka ayos lang ba yan sa tatay mo? Tanong ni Romulo. Ano ka ba? Mas masaya nga yung tatay ko kapag inaalagaan ka eh. Katunayan, siya yung nagsabi na samahan kita palagi. Ano naman kung isipin mong parang asawa mo na ako? Wala namang problema dun ah. Bakit? Kung pala rin na tayo magkatuluyan, tatanggi ka ba? Wika ng dalaga na siyang nagpatulala at nagpatagaktak ng pawis sa noo ni Romulo. Hindi kagad nakapagsalita ang binata. Tumingin sa labas ng bahay. Tinignan kung meron bang nakarinig dahil sobrang nahihiya siya. Baka magdilang anghel ka dyan ha. Baka magkatotoo. Pero teka, talaga bang gusto mo kong alagaan? Wika ni Romulo. Ano namang problema dun? Isipin mo lang na may asawa ka na, tapos merong nag-aalaga. Nahihiya pa siya. Ako na nga tong lumalapit. Ikaw pa yung lumalayo. May gusto ka sa akin, oh. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. At muli Kapag umabot tayo ng 300 comments, JIP, a-upload ko mamayang 9 PM yung part 5. At saka, syempre, huwag nating kalimutan na mag-comment ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle. Kasi malapit na ang ating Grand Raffle Magdi-December na. At syempre hindi mawawala yung 200 pesos every Sunday. Balik tulong ko yan sa mga nangangailangan. Muli, maraming salamat. Paalam.